Hello! Mabuhay! Mga giliw kong tagapakinig ng ating himpilan ng Z Radio. Isang manigong bagong taon sa inyong lahat. Isa na naman pong aralin ang ating mapag-aralan sa susunod na mga sandali. Binabati ko kayong lahat sa inyong patuloy na pag-aaral. Ako nga pala si Teacher Gemma T. Fernandez, ang guro ninyo sa edukasyon sa pagpapakatao 4 mula sa Rizal Memorial Elementary School ng Moncayo East District. Katuwang ko sa araling ito si Teacher Rogenlo M. Hebero mula sa Tubo-Tubo Elementary School, Moncayo East District. Sa araw na ito ay ating tatalakayin at pag-aaralan natin ang paksang-aralin ng edukasyon sa pagpapakatao 4, ikalawang markahan, Module 1, na may pamagat, maging mahinahon sa lahat ng pagkakataon. Mahalaga sa bawat isa sa atin na maging mahinahon sa damdamin, sa kilos at sa iba pang bagay sa lahat ng lugar at pagkakataon. Pagkatapos mong matutunan ang ating paksang aralin, ikaw ay inaasahan na kapag papakita ng pagkamahinahon sa damdamin at kilos ng kapwa tulad ng pagtanggap ng sariling pagkakamali at pagtutuwid ng bukal sa loob, pagtanggap ng puna ng kapwa ng maluwag sa kalooban, pagpili ng mga salitang di nakasasakit ng damdamin sa pagbibiro. Mga giliw kong mag-aaral, ihanda na ninyo ang inyong module, papel, kwaderno at ballpen, at magsisimula na tayo sa ating aralin. Ngayon ay handa na tayo sa panibagong aralin. Buksan ang module sa pahina 3. Aralin 1. Magiging mahinahon ako sa lahat ng pagkakataon. Mga bata, minsan may mga bagay o pagkakataon na masusubok ang ating pagiging mahinahon. Ito ay maituturing na isang hamon sa ating kakayahan na kontrolin ang ating sarili sa galit, kawalan ng pasensya at pangunawa. Dahil dito, marapat na matutuhan natin ang tamang paraan ng pagtanggap ng ating pagkakamali at ang pagiging bukas ng ating isipan sa mga paraan ng pagtutuwid nito. Nararapat na ito ay bukal sa ating kalooban. Ang pagpili ng mga salitang gagamitin, lalo na sa ating pagbibiro, ay dapat din nating isaalang-alang. Hindi dapat ito ay makasasakit sa damdamin ng ating kapwa. Ang module na ito ay tumatalakay sa paraan ng pagtanggap ng sariling pagkakamali, pagtutuwid nito. Nararapat na ito ay bukal sa ating kalooban. Ang pagpili ng mga salitang ating gagamitin, lalo na sa ating pagbibiro, ay dapat din nating isaalang-alang. Hindi dapat ito makasasakit sa damdamin ng ating kapwa. Mga giliw kong mag-aaral sa ika-4 na baitang, bago tayo magpapatuloy sa ating aralin, ay atin munang subukang gawin ang mga pagsasanay na nasa subukin sa pahina 1. O, nahanap nyo na ba mga bata? Narito ang panuto. Isulat sa bilang ang letrang T kung ang isinasaad ng pangungusap ay tama, at M kung ang pangungusap ay mali. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno o sagutang papel. Para sa unang bilang, hindi ko kinakausap
ang isang tao kung may nagawa siyang pagkakamali sa akin. Uulitin ko, hindi ko kinakausap ang isang tao kung may nagawa siyang pagkakamali sa akin. Pangalawang bilang. Iniiwasan kong masaktan ang aking kaibigan. Ulitin ko, iniiwasan kong masaktan ang aking kaibigan. Para sa pangatlong bilang. Sinisiguro ko na hindi ko nasasaktan ang aking kaibigan sa aking pagbibiro. Uulitin ko, sinisiguro ko na hindi ko nasasaktan ang aking kaibigan sa aking pagbibiro. Para sa pang-apat na bilang. Humihingi ako ng tawad sa tuwing nakagagawa ako ng pagkakamali sa aking kaibigan. Uulitin ko, humihingi ako ng tawad sa tuwing nakagagawa ako ng pagkakamali sa aking kaibigan. Panlimang bilang. Hindi ko pinapatawad ang taong nagkakasala sa akin. Panlimang bilang. Hindi ko pinapatawad ang taong nagkakasala sa akin. Pang-anim. Inaamin ko ang aking nagawang kasalanan. Pasensya na po, hindi na mauulit. Uulitin ko, inaamin ko ang aking nagawang kasalanan. Pasensya na po, hindi na mauulit. Pampito. Humihingi ako ng paumanhin sa aking kalaro kapag may nagawa akong hindi maganda. Ulitin ko, humihingi ako ng paumanhin sa aking kalaro kapag may nagawa akong hindi maganda. Pangwalo. Hindi ko ugali ang mag-sorry sa tuwing nakasasakit ako ng damdamin ng iba. Uulitin ko, hindi ko ugali ang mag-sorry sa tuwing nakasasakit ako ng damdamin ng iba. Pangsiyam. Inaamin ko ang aking nagawang pagkakamali at nangangako ako na hindi ko na ito uulitin. Inaamin ko ang aking nagawang pagkakamali at nangangako ako na hindi ko na ito uulitin. 10. Ayaw kong pinupuna ako ng hindi maganda ng aking kapwa. Uulitin ko, ayaw kong pinupuna ako ng hindi maganda ng aking kapwa. Oh, tapos na ba mga bata? Kayo na rin ang magwawasto sa inyong kasagutan. Tandaan, maging matapat sa inyong pagwawasto. Narito ang tamang kasagutan. Para sa unang bilang, kung ang sagot nyo ay letrang M o mali, ito ay wasto. Sa pangalawang bilang, kung ang sagot ninyo ay letrang T o tama, magaling mga bata dahil ito ay tumpak. At para sa pangatlong bilang, kung ang sagot ninyo ay letrang T o tama, ito ay sakto. Sa pang-apat na bilang, kung ang sagot ninyo ay letrang M o mali, kayo ay tama. Pamlima, ay letrang M o mali. Pang-anim, ay letrang T o tama. Pang-pito, ay letrang T o tama. Pang-walo, ay letrang M o mali. Pang-siyam, ay letrang T o tama. At sa pansampung bilang, ang kasagutan ay letrang M o mali. Napakahusay mga bata! At sa pagkakataong ito ay atin munang balikan ang napag-aralan sa nagdaang leksyon. Halina't buksan ang inyong module sa pahina 3. Balikan. Panuto. Lagyan ng check
ang bilang na tumutugon sa mapanuring pag-iisip at ekes naman kung hindi ito nabigyan ng mapanuring pag-iisip. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno o sagutang papel. Para sa unang bilang, ang pagiging mapanuri ay nangangahulugang mapagsiyasat. Ang pagiging mapanuri ay nangangahulugang mapagsiyasat. Pangalawang bilang, ang radyo, telebisyon at social networking sites ay ilan lamang sa maaaring pagkuhanan ng mga impormasyon. Ang radyo, telebisyon at social networking sites ay ilan lamang sa maaaring pagkuhanan ng mga impormasyon. Pangatlong bilang, mahalagang makapagsagawa ka ng tamang pamamaraan o pamantayan sa pagtuklas ng katotohanan. Mahalagang makapagsagawa ka ng tamang pamamaraan o pamantayan sa pagtuklas ng katotohanan. Pang-apat na bilang, maging mapanuri sa ating pinapasok na sites sa internet. Maging mapanuri sa ating mga pinapasok na sites sa internet. Panlima, tandaan na dapat gamitin ng wasto ang teknolohiya. Tandaan na dapat gamitin ng wasto ang teknolohiya. At para sa ating kasagutan ay aalamin natin yan matapos na mapakinggan ang mga patalastas mula sa ating himpilan ng Z Radio. Kaya antabayanan ninyo ako at ipagpatuloy natin ang ating aralin pagkatapos ng patalastas. The Radyo Z Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Oh, mga bata, nakapag-merienda na ba kayo? Mabuti naman. Sige, sa ating pagpapatuloy. Para sa ating kasagutan. Ang tamang kasagutan para sa unang bilang ay check. Sa pangalawa, tama kayo. Ang sagot ay check. Pangatlong bilang, ang sagot ay check. Sa pang-apat ay check. At sa panlimang bilang ay check. Tama ang inyong narinig mga bata. Mula sa una hanggang panlimang bilang ay check ang tamang kasagutan. At sa ating pagpapatuloy mga bata, buksan ang module ninyo sa pahina 4, tuklasin. At ating babasahin ang isang kwento na may pamagat na Si Ken at ang Nabasag na Florera na isinulat ni Agnes D. Nocos. Tara, sabayan ninyo ako. Papasok na sa paaralan si Ken at sa kanyang pagmamadali
ay nasagi ng kanyang bag ang florera na may halamang tubig na nakalagay sa may pintuan ng kanilang bahay. At dahil nagmamadali na siya, hindi na niya nakuhang ayusin at damputin ang nabasag na florera. Ni hindi niya sinagot ang kanyang nanay kung ano ang nabasag, na nooy nasa kusina. Pag-uwi niya sa bahay, tinanong siyang muli ng kanyang nanay kung bakit at paanong nabasag ang florera. Sa umpisa, atubili si Ken at medyo takot na umamin sa kanyang nanay tungkol sa nabasag na florera. Pero sa patuloy na pagtatanong nito, inamin din niya na hindi niya sinadyang masagi at mabasag ang florera. Yun ay dahil lamang sa kanyang pagmamadali. Dahil nakatayo pa rin ang nanay sa kanyang harapan na tila ba may hinihintay pang paliwanag mula sa kanya, hindi na nagdalawang isip na humingi ng paumanhin si Ken sa pagkabasag ng florera. Agad namang tinanggap ng kanyang nanay ang paghingi niya ng paumanhin at pinayuhan siya nito na sa susunod ay gumising ng maaga upang hindi palaging nagmamadali at maiwasan na may masayang na gamit. Napayakap na lamang siya sa kanyang nanay. Tanda na tinatanggap niya ang kanyang pagkakamali at ng pagsunod sa payo ng nanay na maiwasan ang palaging pagmamadali. Pagkatapos ay agad naman niyang pinulot ang nabasag na florera at kanya itong itinapon sa basurahan. Nagustuhan ba ninyo ang ating kwento, mga bata? Tango-tango naman kayo dyan. Upang malaman natin kung naintindihan ninyo ang kwento na inyong narinig, ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno o sagutang papel. Para sa unang katanungan, kung ikaw si Ken, iiwanan mo na lang ba ang nabasag na florera? Bakit? A. Opo, dahil malilate na ako sa klase. B. Hindi po, dahil magagalit si nanay at mapapalo ako. C. Opo, dahil siguradong mapipingot ako ni nanay. D. Hindi po, dahil kailangan kong tanggapin ang aking pagkakamali at mag-sorry ako kay nanay. Uulitin ko, kung ikaw si Ken, iiwanan mo na lang ba ang nabasag na florera? Bakit? A. Opo, dahil malilate na ako sa klase. B. Hindi po, dahil magagalit si nanay at mapapalo ako. C. Opo, dahil siguradong mapipingot ako ni nanay. D. Hindi po, dahil kailangan kong tanggapin ang aking pagkakamali at mag-sorry ako kay nanay. Pangalawang katanungan. Gaya ni Ken, aaminin mo ba ang nagawa mong pagkakamali? A. Opo. B. Hindi po. C. Bahala na po. D. Hindi po ako sigurado. Uulitin ko, gaya ni Ken, aaminin mo ba ang nagawa mong pagkakamali? A. Opo. B. Hindi po. C. Bahala na po. D. Hindi po ako sigurado. Pangatlong katanungan. Ano sa palagay mo ang dahilan bakit matagal bago inamin ni Ken ang kanyang pagkakamali? Ulitin ko, ano sa palagay mo ang dahilan bakit matagal bago inamin ni Ken ang kanyang pagkakamali? Pang-apat, anong magandang katangian ang ipinakita ni Ken sa kwento? Uulitin ko, anong magandang katangian
ang ipinakita ni Ken sa kwento ay panglimang katanungan. Ano ang magandang aral na natutuhan mo sa kwento? Uulitin ko, ano ang magandang aral na natutuhan mo sa kwento? Sa pangatlo hanggang panlimang katanungan ay maaring magkaiba-iba kayo ng sagot, kaya hahayaan ko na ang inyong guro sa pagwawasto nito. Mga bata, nakaantabay pa rin ba kayo sa ating himpilang Z Radio? Magaling! Mga mag-aaral sa ika-4 na baitang. Sana pakakatandaan ninyo ito. Maituturing na isang positibong kaugalian ang paghingi ng paumanhin sa taong nagawan mo ng pagkakamali. Iyong tandaan na ang pagtutuwid sa pagkakamali ay hindi kahinaan, kundi ito ay tanda ng iyong pagiging mahinahon at maunawain sa damdamin ng iyong kapwa. Mga bata, sa bahaging ito ay muli ninyong buksan ang inyong module sa pahina 6. Suriin. Nahanap na ba ninyo mga bata? Magaling! Basahin ang sitwasyon at sagutin ang mga katanungan sa ibaba nito. Isulat sa inyong kwaderno. Ano ang nadarama mo kapag sinabihan ka ng iyong kapwa na mali ang iyong ginagawa? Ikaw ba ay nasasaktan, nagtatampo o nagagalit sa taong nagsabi nito sa iyo? Ano ang iyong ginagawa kapag ikaw ay nasasaktan, nagtatampo o nagagalit? Ang iyong nadarama ay maaring makaapekto sa pakikitungo mo sa iyong kapwa. Maaaring magresulta ito sa hindi magandang ugnayan sa kanila. Sa ganitong sitwasyon, masusubukan ang iyong pagiging mahinahon. Ang pagiging mahinahon ay tumutukoy sa gawi o ugali ng taong hindi mainitin ang ulo, may mahabang pasensya at may pagpipigil sa sarili. Hindi siya madaling nagpapadala sa bugso ng kanyang damdamin. Mahalagang maipakita ang pagkamahinahon sa damdamin na nagpupukaw sa iyo dahil sa pakikitungo mo sa mga tao sa iyong paligid. Hindi mo mapipigil ang gagawin o sasabihin ng isang tao sa iyo, subalit kaya mong pigilan ang iyong negatibong reaksyon dito. Kailangang bukas ang iyong isipan sa pagtanggap ng sariling pagkakamali at ituwid ito. Pagtanggap ng puna ng kapwa at pagpili ng mga salitang di nakasasakit ng damdamin. Sa ganitong paraan, mapauunlad mo ang iyong sarili. Kailangan mo ito sa isang mabuting pakikipagkapwa-tao. O paano mga bata? Nagustuhan niyo ba ang ating binasa? Kaway-kaway naman kayo dyan. Narito ang mga katanungan. Una, ano ang iyong nararamdaman kapag ikaw ay pinagsabihan ng iyong kaibigan na mali ang iyong ginawa? Bakit? Pangalawa, sa palagay mo, tama ba ang iyong naging reaksyon sa kanyang pagpuna? Pangatwiran, mga bata, sa pagkakataong ito ay kumuha kayo ng kalahating papel o 1/2 crosswise at buksan ang module sa pahina 12. Tayahin. Unawain ang panuto. Suriin ang sumusunod na pangungusap. Lagyan ng check ang nararapat na gawin at ekes naman sa hindi nararapat gawin. Gawin ito sa iyong kwaderno o sagutang papel. Para sa unang bilang,
Marunong akong tumanggap ng aking pagkakamali at handa akong harapin ang anumang magiging kahihinatnan nito. Ulitin ko, marunong akong tumanggap ng aking pagkakamali at handa akong harapin ang anumang magiging kahihinatnan nito. Pangalawang bilang. Hindi ako sanay na humingi ng paumanhin sa tuwing may nagagawan ako ng pagkakamali. Hindi ako sanay na humingi ng paumanhin sa tuwing may nagagawan ako ng pagkakamali. Pangatlong bilang. Ayaw kong makasakit ng damdamin ng aking kapwa, kaya pinipili ko ang mga salitang hindi nakasasakit sa tuwing sila ay aking binibiro. Uulitin ko, ayaw kong makasakit ng damdamin ng aking kapwa, kaya pinipili ko ang mga salitang hindi nakasasakit sa tuwing sila ay aking binibiro. Pang-apat na bilang. Kahit may maling nagawa ang aking kaibigan gaya ng dati, patuloy ko pa rin siyang kinakausap. Uulitin ko, kahit may maling nagawa ang aking kaibigan gaya ng dati, patuloy ko pa rin siyang kinakausap. Kahit hindi ko sinasadyang mabuhusan ng juice ang aklat ni Almira, humihingi pa rin ako ng paumanhin sa kanya. Uulitin ko, kahit hindi ko sinasadyang mabuhusan ng juice ang aklat ni Almira, humihingi pa rin ako ng paumanhin sa kanya. Pang-anim na bilang. Sa tuwing may nagagawa akong pagkakamali, ay agad akong humihingi ng tawad. Ulitin ko, sa tuwing may nagagawa akong pagkakamali, ay agad akong humihingi ng tawad. Pang-pito. Minsan, kahit hindi ko sinasadyang magkamali, nagagawa ko pa ring humingi ng sorry. Minsan, kahit hindi ko sinasadyang magkamali, nagagawa ko pa ring humingi ng sorry. Pang-walo. Kahit minsan, hindi pa ako nagpatawad ng sinumang nakagawa ng mali sa akin. Pang-walo. Kahit minsan, hindi pa ako nagpatawad ng sinumang nakagawa ng mali sa akin. Pang-siyam. Hindi mahirap sa akin ang pagsabi ng sorry. Ulitin ko, hindi mahirap sa akin ang pagsabi ng sorry. Para sa ikasampung bilang. Ganyan kami ka-close ng aking best friend. Hindi ko pinatatagal ang aming alitan. Inaayos namin ito kaagad. Uulitin ko, ganyan kami ka-close ng aking best friend. Hindi ko pinatatagal ang aming alitan. Inaayos namin ito kaagad. The Radyo Z Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Maze Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Para sa inyong karagdagang gawain,
Buksan ang inyong module sa pahina 13. Panuto. Kumplituhin ang pangungusap. Punan ito ng angkop na sagot mula sa kahon. Gawin ito sa iyong kwaderno o sagutang papel. Para sa unang bilang, may mga bagay na hindi ko ginagawa dahil patlang. Ulitin ko, may mga bagay na hindi ko ginagawa dahil patlang. Pangalawang bilang. Nagpapasalamat ako sa aking kapwa kapag patlang. Ulitin ko, nagpapasalamat ako sa aking kapwa kapag patlang. Pangatlong bilang. Hindi ako magagalit kapag pinagsasabihan ako ng aking mga magulang sapagkat patlang. Ulitin ko, hindi ako magagalit kapag pinagsasabihan ako ng aking mga magulang sapagkat patlang. Para sa karagdagang pagsasanay, maaaring sumangguni sa inyong module sa pahina 7 hanggang 10, pagyamanin. Pahina 11, isaisip at isagawa. Mga bata, para sa inyong mga kasagutan sa ating pagsasanay kamakailan, ay pwede ninyo munang iligpit o itago at ito ay kukuliktahin ng inyong tagapagdaloy upang ito naman ay ibigay sa inyong mga guro kasama ang iba pa ninyong pagsusulit. Mahusay mga minamahal kong mag-aaral sa ika-4 na baitang. Isa na namang aralin ang ating napagtagumpayan. Binabati ko kayo. Purihin natin ang Panginoon. Hanggang sa muli, paalam! Radyo's Eskwela Executive Committee. The School's Division Superintendent, Eufemia T. Gamutin Seso 5. Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Romel R. Handayan. OIC Curriculum Implementation Division Chief, Karina S. Frasco. School Governance and Operations Division Chief, Dr. Ruben J. Riponte. Members, Cecilia Morales, Dr. Hilda A. Opeña, Dr. Arlene B. Lim, Dr. Eldicris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Siquinia, Nohara O. Pinute, Noemi P. Canales, Dr. Grace D. Pontillas, Virgilito C. Pabrices, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangi, Jomar M. Dumupoy, Bob Daylan S. Milabat, Medard T. Ampin, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee, Productions and Communications, Lorely E. Quijano, Given G. Hinampas, Judyland D. Yu, Donna D. D. Bolifer, Mary Rose N. Resma, Riven Manuel, Irene Lea C. Manguhon, and Bessie Aya N. Banias. Social Media and Packaging Team, Christian and Hara L. Martesio, William R. Ranara, Joan T. Iscoton, Roberto S. Acusar Jr., May B. Istanyol, Richard H. Arellano, Lee L. S. Blanco, Ralph A. Tabanyag, Angelo Gutierrez Jr., and Jade Karen Araiz.